Pati itong bahay na pinaghirapang ipundar ng kapatid ko, masusunog dahil sa matandang yan! Diyos ko! Aksidente yung nangyari! Anong aksidente? Mapapahamak tayong lahat dahil sa matandang yan! Hindi aksidente ang nangyari, Tita Amparo. Ate? Doon ko pa nakikitang naglalaro ng posporo si Nanay Amor. Kaya posibleng siya ang nagpasiklab sa kawali. Oo nga, kahit tinatago na namin yung posporo, nahanap pa rin ito ni Nanay Amor. Mama, ano po yung nangyari po kay Nanay Amor? Kailangan ko na siyang ilagay sa isang nursing home. Hindi ko na siya kayang alagaan. Mahirap na. Baka maulit yung nangyari kanina. Ayokong malagay sa panganib ang buhay ninyo. Hindi naman po totoo yung sinasabi ni Ate Joy eh. Ha? Bakit? Nagsisinungaling po siya. Hindi naman po si Nanay Amor yung dahilan kung bakit nasunog yung kawali. Yung mga chords na tinuro sa akin ng teacher namin sa music, nagamit namin. Try mo nga yung buong kanta naman. Joy? Ito, yung ano. Kevin, mag-usap tayo. Yan lang ata ginagawa mo sa school, hindi ka na nag-aaral eh. Hindi ah. Puro chicks ka, no? Pare, ito. Para masarap mga rana, kailangan ng ano, konting ito. Kailangan with feelings. Totoo ba? Totoo ba na nagsinungaling kayo sa akin para idiin niyo si Nanay Amor? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano may babalik ang pagtingin niyo sa akin. Ang gusto ko lang naman maging mabuting ina para sa inyo. Maging halimbawa at inspirasyon ninyo para maging mabuti kayong tao. Pero siguro nga, kahit kailan, kahit ano pa ang gawin ko, hindi na maibabalik ang pagtingin niyo sa akin bilang isang mabuting ina. Dahil sa halip na maging inspirasyon ninyo, natututo pa kayong gumawa ng masama dahil lang sa pagkamuhi ninyo sa akin. Ellen, anong ibig sabihin nito? Babalik na ako sa lumang bahay. Isasama ko na si Nanay Amor. Tama ka. Hindi ko na maaalis ang katotohanan na naging malaking bahagi ka ng buhay ng mga anak ko. Kahit gusto ko yung kuman na maging bahagi ng buhay nila, marami nang nagbago. Hindi ko na mababalik ang dati. Ang 10 taon na pagitan sa amin. Ang mga nasayang na panahon. Nay, ka na. Ikaw na ang bahala sa mga anak ko. Mas mabuting tao sila sa piling mo.
ikaw ang mas karapat-dapat nilang maging ina. Kahit masakit sa akin, ako na lalayo. Eh, hindi ko pa rin natututunan yan. Kasi subukan mo Turuan mo maigi, sila oh. matino. Yan. Tatanggalin mo. Daliri ito. Yan. Isa dito. Hirap naman. Isa dito. Tingnan mo, pag tumunog yan, Hindi pa Ate? nakakatanggal na. hindi yan. Asan na kaya si Mama tsaka si Nanay Amor? Hay, naku Marie, wag mo na silang hanapin, oh. Mabuti nga't wala na sila eh. At sana hindi na sila bumalik. At saka hindi ka pa na tumutugtog ng kanta eh. Yung buong kanta naman. Nagagamit mo na ata sa chicks mo yan, no? Tita, ano po yan? Nandito ang lahat ng sulat ng mama ninyo sa inyo nung nasa bilangguan pa siya. Alam niyo ba, nung unang taon niya sa kulungan, halos linggo-linggo niya kayong sulatan. Ang gusto niya kasi, basahin ko sa inyo ang lahat ng sulat niya para maintindihan ninyo ang kalagayan niya. Pero hindi ko yan ginawa. Hindi ko sinunod ang gusto ng mama ninyo. Itinago ko ang lahat ng sulat kasi nag-aalala ako na baka lalo kayong malungkot kapag pinaalala ko sa inyo na nakakulong ang ina ninyo. Patawarin niyo ako. Kailangan itama ko ang pagkakamali ko sa inyo at sa mama ninyo. My dearest Joy and Kevin, kamusta na ang mga anak ko? Miss na miss ko na kayo. Walang araw na lumilipas na hindi kayo ang laman ng isip ko. Hinihintay ko pa rin ang sagot mo sa sulat ko. Mahal na mahal ko kayo. Gusto ko lang maunawaan niyo na wala akong kasalanan. Naging biktima lang ako ng maling desisyon. Sana mapatawad niyo ako, mga anak. Unti-unti na akong nawawala ng pag-asa. Hindi ko maipaliwanag ang kalungkutang nararamdaman ko. Gustong-gusto ko na kayong makita. Naging mabuti nga ba akong ina sa inyo? Araw-araw, yun ang sumasagi sa isip ko. Lagi kong tinatanong, saan ba ako nagkulang? Minahal ko ba kayo ng sapat para maalala niyo ang kabutihan ko? Huwag sana ninyo ako makalimutan. Dahil walang kapantay ang pagmamahal ko sa inyo. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan ko, alam kong napakabait pa rin ng Diyos sa akin. Dahil marami mang nawala, itinara pa rin ng Diyos ang isang bagay na nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa sa akin. Ang mga anak ko. At wala akong hinihintay kundi ang araw na muli ko kayong makakapiling. Nagmamahal, Mama.
nagkamali kami. Sana bumalik na po kayo sa atin. Maging halimbawa sana sa ating lahat ang sakripisyo ni Job. Nawalan siya ng kayamanan, ng kabuhayan. Iniwan siya ng kanyang mga katiwala at mga kaibigan. Isa-isang namatay ang kanyang mga anak dahil sa aksidente at karamdaman. Pero kahit binubuyo na siya ng dyablo na isumpa ang pangalan ng Diyos, na tila umabando na sa kanya, hindi bumitaw si Job sa kanyang pananampalataya. Pagkatapos ng dilim ay liwanag. Yan ang sinabi ni Job. Sa gitna ng lahat ng kamalasang inabot niya, kahit pakiramdam nyo'y binawi sa inyo ng Diyos ang lahat, hindi kayo dapat bumitiw sa pananampalataya sa Kanya. Magtiwala kayo na ang lahat ng kinuha ng Diyos mula sa inyo ay ibabalik din niya sa takdang panahon.